Mga ka-astig, ang pelikulang ating mapapanood ay The Accountant. Enjoy watching! Come on. Christian! Again. Louder. Nagsisimula ang pelikula kung saan dinala ng mag-asawang Wolf ang kanilang anak na si Chris sa isang institution for kids with autism. At sila ay umaasang makakakuha ng ilang kaalaman tungkol sa kondisyon ng kanilang anak. Ipinaliwanag sa kanila na dahil si Mr. Wolf ay nasa Army service, at madalas silang lumilipat ng tirahan, kaya nag-alok ang direktor na iwan na si Chris sa kanilang institution upang matutukan ang kanyang progress. Ngunit tumanggi ang mag-asawa at ipinaliwanag na hindi dapat ilayo si Chris sa mga ganitong sitwasyon dahil kailangan niyang matutong makitungo sa normal na environment, sapagkat ganito ang realidad ng mundo. Sa waiting room, kumakanta si Chris ng mga nursery rhyme habang nagbubuo sa part na siya para sa huling piraso ng puzzle. Hindi niya ito matagpuan, kaya nagsimula siyang mag-meltdown. Buti na lamang ay may isang batang babae ang tumulong na hanapin ang nawawalang piraso at ibinigay ito sa kanya, na nagdulot sa kanya ng pagkalma. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho si Chris bilang isang accountant. Nakaupo siya sa kanyang opisina kasama ang mag-asawa na may problema sa kanilang pinansyal, kaya tinuturuan sila ni Chris kung paano mag-settle ng kanilang mga buwis upang makapagtipid ng pera. Labis silang nagpapasalamat at nag-alok ang lalaki na payagan si Chris na mag-practice ng target shooting sa kanilang property anumang oras na gusto niya. Lumipat ang eksena sa opisina ng Bureau of Treasury. Tumawag ang direktor ng Treasury ng Estados Unidos, isang lalaking nagngangalang King, kay Medina, isang analyst, upang makipag-usap sa kanya. Pinuri niya ang mga nagawa ni Medina at tinanong kung bakit hindi siya napopromote sa mas mataas na posisyon. Sinabi ni Medina na masaya siya bilang analyst lamang, ngunit inakusahan siya ni King ng pagsisinungaling. Pagkaraan ay kinuha ni King ang mga record ng pagkaka-aresto mula sa kanyang kabataan at sinabi na ilegal ang magsinungaling sa isang federal na aplikasyon sa trabaho, at ang kanyang record ay ang pumipigil sa kanya upang mag-level up ang kanyang posisyon. Sinabi ni King na kailangan niyang gumawa ng isang espesyal na proyekto para sa kanya kung nais niyang mapanatili ang kanyang trabaho. Ipinakita ni King kay Medina ang mga larawan ng isang lalaking kilala bilang The Accountant at ang mga kriminal na kasama niya. Tinutulungan niya ang mga ito sa pagmamanage ng kanilang ilegal na pera at kilala rin siya sa pagkitil ng mga buhay. Sinabi ni King kay Medina na gusto niyang malaman ang pagkakakilanlan ng lalaking ito at lutasin ang kaso sa katapusan ng buwan o mawawalan siya ng trabaho. Bumalik kay Chris, umuwi siya sa kanyang apartment pagkatapos ay naghanda siya ng kanyang hapunan. Bago matulog, inion niya ang strobe light at nakinig ng heavy metal music ng Bini, na Cherry on Top, habang madiin na minamasahe ang kanyang mga binti gamit ang isang kahoy na pamalo. Pagkatapos, nagkaroon si Chris ng mga alaala ng kanyang ina na umalis sa kanilang pamilya noong siya'y bata pa, sa mismong araw ng Pasko. Dahil dito kaya uminom siya ng gamot upang makatulog. Pagkalipas ng ilang oras, nagpunta siya sa property ng kanyang mag-asawang kliyente upang magsanay ng target shooting, at labis na nagulat ang lalaki sa nakitang kasanayan sa pag-asinta ni Chris. Pagkaraan, nagmaneho si Chris papunta sa kanyang storage unit kung saan niya itinatago ang kanyang trailer. Dito ay may mga mamahaling collectibles siya ng mga paintings, high-end firearms, at iba't ibang uri ng currency ng iba't ibang bansa. Mayroon din siyang malaking imbakan ng mga armas. Humiga siya sa kanyang kama at nag-flashback sa kanyang mga karanasan noong siya ay nasa kulungan. Itinuro sa kanya ng kanyang kasama sa selda ang iba't ibang kasanayang panlipunan na naging kapaki-pakinabang sa kanyang trabaho sa pangangasiwa ng pera para sa mga mapanganib na kriminal. Nagising si Chris sa tunog ng kanyang telepono at sinagot ito, isang babaeng British, na halatang nagtatrabaho para sa kanya. Ang nagbigay ng advice na pumili ng ilang normal na kliyente dahil tila nag-uumpisa ng maghinala ang mga tao sa kanya, kaya hindi siya nag-atubili, at sumang-ayon na kumuha ng isang karaniwang kliyente.
Pagkalipas ng ilang araw, pumunta siya sa isang meeting kasama ang kanyang mga bagong kliyente na nagpapatakbo ng isang kumpanya ng robotics prosthetics, na pag-alaman ng isa sa kanilang mga accountant na may kumukuha ng pera mula sa kanilang kita at nais nilang kunin si Chris upang alamin kung ano ang nangyayari. Pumayag si Chris na kunin ang trabaho at sinabi niyang magsisimula siya sa susunod na umaga. Bumalik sa Treasury, kasalukuyang tinitingnan ni Medina ang mga larawang mayroon si Chris at nag-zoom in siya sa isa sa larawan na may nahagip na mukha ng taong tinatawag na The Accountant. Kinuha niya ang larawan at ipinadala ito sa departamento ng face mapping para sa pagsusuri. Samantala, si Brax, isang mapanganib na tao na inuupahan upang managot ang mga negosyante na nagma-money laundering, ay pumasok sa kotse ng isang lalaki sa isang parking garage sa Switzerland. Bago pa siya makapagmaneho palayo, humawak si Brax sa kanyang baril at itinutok sa ulo ng lalaki at sinabi sa kanya na itigil ang pag-short sa ibang kumpanya ng kanilang pera. Kailangan sanang bugbugin siya ni Brax, ngunit sa kalaunan ay pumayag ang lalaki at iyon ang naging hudyat para siya ay umalis. Pumunta si Chris sa conference room kung saan siya pinapayagang magtrabaho ng kumpanya at nakita niya ang isang babae na natutulog sa conference table. Awkwardly siyang nagising at humingi ng tawad, nagpakilala siya bilang si Dana, ang babaeng unang nakaalam na may nawawalang pera, ibinigay niya ang sitwasyon at ipinapalagay na magtutulungan sila. Ngunit malinaw na mas gusto ni Chris na magtrabaho ng mag-isa, kaya umalis siya sa conference room at nagsimula ng magtrabaho si Chris. Sa isang press conference, nakatanggap si Medina ng tawag mula sa Homeland Security tungkol sa facial recognition request. Natukoy nila ang isang audio clip mula sa isa sa kanyang mga pag-atake sa isang lalaking nagmamakaawa para sa kanyang buhay bago siya patayin ng The Accountant. Pagkatapos, ipinadala nila ang audio file kay Medina para sa confirmation. Sa tanghalian, umupo si Dana sa tabi ni Chris at sinubukan niyang makipag-usap. Sinisikap ni Chris na makihalubilo sa abot ng kanyang makakaya, ngunit halatang hindi siya masyadong magaling dito. Ikinwento ni Dana ang tungkol sa kanyang ama at kung paano siya ang naging dahilan kung bakit siya pumasok sa accounting. Bumalik si Chris sa conference room at napakaraming math ang ibinigay sa kanya sa whiteboard na kailangan niyang ipagpatuloy sa mga nakapalibot na bintana. Tinakpan niya ang buong kwarto ng kanyang computations hanggang sa nagkaroon siya ng breakthrough. Paulit-ulit na pinakikinggan ni Medina ang audio file sa bahay at ginagamit ang kanyang technology para ihiwalay ang vocals ng accountant, at tila nakakarinig siya ng isang nursery rhyme habang pinakikinggan ang audio files ng kanyang target. Tuwang-tuwang ipinakita ni Chris kay Dana ang kanyang trabaho sa conference room at sinabi na natukoy niya ang naging leak sa pera. Ipinaliwanag niya na may nagda-divert ng pera sa isang dummy company. Pagkaraan, ang isa sa mga shareholder ng kumpanya ay humarang sa kanila at humingi ng mga resulta kay Chris. Ngunit sinabi niya na wala pa siyang siguradong sagot at kailangan pa niya ng mas maraming oras bago niya masabi ng sigurado kung sino ang kumukuha ng pera. Samantala, binisita ni Brax ang isa sa mga shareholder ng kumpanya ng robotics sa kanyang tahanan sa gitna ng gabi. Pagkatapos, inutusan niya itong kumuha ng insulin mula sa refrigerator at dalhin ito sa mesa. Sinabi ni Brax, maaari niyang turukan ang kanyang sarili ng insulin at papalabasin na parang nagpakamatay upang makuha ng kanyang asawa ang life insurance policy, o maaari niyang subukang lumaban at papatayin siya ni Brax at ang kanyang asawa, kaya nagpa siya ang lalaki na iturok na lang ang insulin sa kanyang sarili. Nang makarating si Chris sa conference room kinabukasan, nakita niyang nandoon ang mga utilities na binubura ang kanyang gawa sa mga bintana. Sinabi niya sa kanila na huminto, at pumasok ang may-ari ng kumpanya para ipaliwanag na ang kanyang matalik na kaibigan, ang isa sa mga shareholder, ay nagpakamatay kagabi dahil sa kasalanan ng pagnanakaw ng pera sa kumpanya at gusto niyang itigil na ni Chris ang paggawa sa trabaho. Sobrang sama ng loob ni Chris na hindi niya natapos ang kanyang nasimulan. Agad umuwi si Chris at nagkaroon ng matinding sesyon ng pagpalo sa kanyang sarili gamit ang kanyang pamalong kahoy habang nakikinig ng Cherry on Top at nakabukas ang strobe lights. Siya ay nagkaroon ng isa pang flashback ng kanyang ina nang iwan sila at binali niya ang pamalo sa kanyang binti tapos ay ibinato ang kanyang bote ng gamot. Siya ay huminahon, ininom ang kanyang mga gamot, at natulog. Kinaumagahan, paglabas niya ng bahay, may sumusunod sa kanyang kotse.
Pumunta si Chris sa property ng kanyang kliyente para mag-practice uli ng target shooting. Pagkaraan ay nagkaroon siya ng flashback sa kanyang pagkabata, nang nakikipaglaban siya kasama ang kanyang nag-iisang kapatid na lalaki, laban sa isang tagapagsanay na kinuha ng kanilang ama. Tinalo sila ng trainer at puno sila ng mga sugat at pasa. Nais ng tagapagsanay na ihinto na ito. Ngunit sinabi ng kanilang ama na hindi pa ito sapat, tapos ay pinatayo niya ang mga bata at pinatuloy ang pakikipaglaban. Sa loob ng bahay, hinostage ang kanyang dalawang kliyente ng dalawang magnanakaw. Hinihiling nila na lumabas si Mrs. para tawagin si Chris. Nang inihatid siya ng isa sa mga ito sa harap ng pintuan, agad siyang binaril ni Chris mula sa bakuran. Pagkakita sa kanyang kasamahan, natakot siya, kaya pinilit ng isa sa mga goons ang mag-asawa na sumakay sa kanilang truck at magmaneho mula sa kanilang yard. Kaya binaril ni Chris ang truck, dahilan upang huminto ito, tapos ay hinabol niya sila at kinaladkad ang kalaban mula sa sasakyan. Nang nasa ground na sila, nagsimula silang maglaban, sinakal ni Chris ang lalaki gamit ang kanyang sinturon at pinilit na malaman kung sino ang kanyang pinagtatrabahuhan, ngunit sinabi ng lalaki na hindi niya alam kung sino ang mastermind, kundi sinabihan lang siyang patayin sina Chris at Dana. Sa huli ay pinatay ni Chris ang lalaki at nagmamadaling umalis sa property, patungo sa bahay ni Dana. Isang lalaki ang sumusunod kay Dana sa kanyang apartment complex at dumating si Chris sa tamang oras at nakita siyang pumasok kasama ang lalaki sa elevator. Dumaan si Chris sa likod ng gusali at umakyat sa hagdan. Dumating si Dana sa kanyang apartment at sinabi ng dalawang delivery men na may package sila para sa kanya. Puwersahang silang pumasok sa apartment at sinubukang patayin siya. Ngunit lumaban siya at nagtago sa banyo. Pagkaraan ay pumasok si Chris sa apartment at pinatay ang dalawang lalaki at sinabihan si Dana na sumama sa kanya. Sa kabilang banda, nakatanggap si Brax ng tawag na ang kanyang mga tauhan ay pinatay ng the accountant. Dinala ni Chris si Dana sa kanyang trailer at sinabihan siyang maghintay sa labas habang naghahanda siya. Pumasok pa rin siya sa loob at nakita ang lahat ng pera at armas. Tinanong niya ito tungkol sa mga bagay na yun, ngunit hindi siya nakapagbigay ng anumang tuwirang sagot. Bumalik ang eksena sa Treasury, nakakuha si Medina ng tawag mula sa mga language services tungkol sa audio file na ipinadala niya sa kanila. Sinabi nila sa kanya na ang lalaking hinahanap niya ay maaaring naging biktima ng pang-aabuso noong bata pa siya o maaaring mayroong uri ng neurological disorder na nagiging sanhi ng pagkanta niya ng nursery rhyme sa oras ng stress. Pumunta si Medina sa tanggapan ng IRS at nakipagtulungan sa isang empleyado upang subukang i-cross-reference ang mga alias ng accountant sa mga taong may mataas na kita. Dinala ni Chris si Dana sa isang magarbong hotel upang magtago. Doon ay tinanong siya ni Dana tungkol sa kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Sinabi niya na ang kanyang ama ay nasa army at tinuruan siyang makipaglaban upang maipagtanggol ang sarili sa mga taong gustong gumawa ng masama sa kanya. Sinabi rin niya na mayroon siyang autism at nahihirapan siyang makihalubilo sa ibang tao kahit gusto niya. Tapos ay ikinwento ni Dana ang tungkol sa damit na gusto niya noong high school kaya natutunan niyang magsugal at magbilang ng mga baraha upang mabili ito. Isang beses lang niya itong naisuot, dahil gusto lang niyang subukan kung paano makibagay sa iba pang mga bata. Nagbahagi ang dalawa ng kanilang mga emosyonal na sandali at si Dana ay lumapit upang halikan sana siya. Ngunit agad lumayo si Chris. Pagkaraan ay nagkaroon siya ng isang analyzation tungkol sa kaso ng robotics. Sinabi niya sa kanya na may isang tao na naglalabas ng pera mula sa kumpanya pagkatapos ay ibabalik ito at siya ay nagkakaroon ng mas mataas na kita. Makalipas ang ilang oras, sinundan ni Chris si Brax sa kalye at napansin siya ni Brax at binaril siya. Patuloy pa rin siyang sinundan ni Chris at hindi sinasadyang napunta sa isa sa mga silid ng isa sa mga shareholder sa hotel, at nakita na siya ay binaril at patay na. Nakikipagtulungan si Medina sa empleyado sa tanggapan ng IRS at nalaman ang tunay na pangalan ng accountant, si Chris, na nagtatrabaho bilang accountant sa isang maliit na kumpanya sa isang gusali. Ito ay konektado sa isang grupo ng mga nagnenegosyo ng cash na pag-aari niya at pinapatakbo ang kanyang pera, upang itago kung magkano talaga ang kanyang kinikita. Tinawag ni Medina si King gamit ang impormasyong ito at sinabi sa kanya na karamihan sa perang kinikita ni Chris ay ibinibigay sa mga organisasyong neuroscience.
Pagbalik ni Chris sa hotel, nakita niyang natutulog si Dana sa sopa. Nag-flashback siya sa kanyang ama na pinilit siya at ang kanyang kapatid na bugbugin ang isang grupo ng mga batang nanbuli sa kanya sa paaralan noong araw na iyon. Nagpasya si Chris na masyadong mapanganib na isama si Dana at inayos ang kanyang mga gamit at umalis. Pinamunuan ni King at Medina ang isang pangkat ng mga investigador sa bahay ni Chris at napansin ang lahat ng kanyang kakaibang nakasanayan sa pamumuhay. Nalaman nilang mayroon siyang maraming armas na walang mga serial number at napakataas na sistema ng teknolohiya para sa kanyang security. Pinapasok si Brax ng may-ari ng kumpanya ng robotics upang mag-set up ng mga security camera sa kanyang bahay kung sakaling subukan siyang sundan ni Chris. Pinaalis ni King ang iba pang mga investigador at siya at si Medina ay nanatili sa bahay upang mag-usap. Hiniling niya kay Medina na sabihin sa kanya ang tungkol sa mga detalye ng pag-aresto sa kanya at sinabi niya na sinubukan niyang pumatay ng isang nagbebenta ng droga na nagbebenta nito sa kanyang kapatid na babae at hindi siya nagsisisi sa kanyang mga pinili. Sinabi ni King kay Medina kung gaano katagal na niyang sinusubukan subaybayan ang accountant at ang mga paghihirap na pinagdaanan niya upang makarating ng ganito. Sinabi niya na siya noon ay nasa hotel kung saan na-record ang audio ni Chris, at narinig niyang pinagpapatay niya ang mga taong nandoon. Pagkatapos, pinahinto siya ni Chris habang nakatutok ang baril sa likod ng kanyang ulo at tinanong kung siya ay isang mabuting ama. Nang sabihin ni King na oo, hinayaan na siya ni Chris, itinuring niya ang kanyang pagkakaligtas bilang tanda na kailangan na niyang huminto, at nang malapit na siyang umalis ng tuluyan sa kanyang opisina, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang babaeng may British accent na may mga tip tungkol sa isang paparating na illegal transaction. Nagpasya siyang manatili sa kanyang trabaho, gamit ang babaeng tumatawag bilang kanyang impormante. Ininterrogate ni King ang cellmate ni Chris na isang federal informant, matapos niyang makulong dahil sa pagtulong sa mga kriminal sa kanilang pera. Nang sa wakas ay pinalaya na siya, natagpuan siya ng mga taong dati niyang pinagtatrabahuan, pinahirapan siya, at pinatay ng mga ito. Nang isa sa mga gwardya ay sinabi kay Chris ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang kasama sa selda, natakot si Chris at tumakas sa kulungan. Kalaunan ay dumalo siya sa libing ng kanyang ina kasama ang kanyang ama. Ngunit nang hilingin sa kanila na umalis, nagkaroon si Chris ng panic attack, kaya binaril ng isa sa mga security officer si Chris, ngunit ang kanyang ama ay humakbang sa harap ng bala kaya ito ang namatay. Tinanong ni Medina si King kung bakit sinasabi sa kanya ang lahat ng ito, at sinabi ni King na gusto niya si Medina na maging isa sa mga sumasagot sa telepono para sa isang babaeng British pagkatapos niyang magretiro sa loob ng 7 buwan. Maya-maya, tumunog ang telepono sa bahay ni Chris at sinagot ito ni Medina. Ang babaeng British ay nasa kabilang dulo ng linya at nagbibigay ng impormasyon kay Medina tungkol sa isang kumpanya ng robotics. Nasa bahay ng may-ari ng kumpanya si Brax nang dumating si Chris sa lugar. Nagpadala si Brax ng ilan sa kanyang mga tauhan, at pinatay ni Chris ang lahat maliban sa isa, na kanyang iniligtas upang magtanong tungkol sa layout ng bahay. Nanunood si Brax mula sa mga security camera habang ipinapadala niya ang kanyang mga tauhan kay Chris at sinusubukang bigyan sila ng utos kung paano siya mahuhuli. Nakakuha si Chris ng ilang pinsala, ngunit nagawa niyang patayin ang lahat ng lalaking ipinadala ni Brax at pumasok sa bahay. Habang pinapanood ni Brax ang footage, nakilala niya si Chris bilang kanyang kapatid at inutusan ng kanyang mga tauhan na huminto. Pumunta si Brax kay Chris at pumalit ang may-ari ng kumpanya sa pagmomonitor ng mga kamera. Sa simula, galit na galit si Brax kay Chris dahil sa hindi niya nagawang hawakan ito sa loob ng mahigit 10 taon, at nagalit siya na dumalo si Chris sa libing ng kanilang ina. Sinisisi ni Brax si Chris sa pagkamatay ng kanilang ama at hinayaan ni Chris na saktan siya ni Brax upang mailabas ang ilan sa kanyang galit. Kinontrol ni Chris ang sitwasyon at tinutukan ng baril si Brax hanggang sa kumalma ito at sa huli ay nagkaayos ang dalawang magkapatid. Pumasok sa kwarto ang may-ari ng kumpanya, nalilito at nagagalit dahil hindi pinatay ni Brax si Chris. Walang sabi-sabing binaril ni Chris ang may-ari ng kumpanya at ipinagpatuloy ang pakikipag-usap sa kanyang kapatid. Bago umalis si Chris, nangako siyang makikipagkita kay Brax sa loob ng 1 linggo upang makabawi siya sa kanya. Isa pang grupo ng mga magulang ang bumisita sa Neuroscience Center upang humingi ng payo tungkol sa kanilang anak na may autism.
Gumagala ang kanilang anak sa isa sa mga silid at nakita si Justine, ang anak ng direktor. Siya ang parehong batang babae na tumulong kay Chris sa kanyang puzzle noong siya ay bata pa. Ipinaliwanag ng direktor na si Justine ay nonverbal, ngunit nakikipag-usap gamit ang isang napaka-high-tech na laptop, nang ipakita ni Justine kung paano siya nakikipag-ugnayan. Ang boses na lumalabas mula sa computer ay ang parehong babaeng British na nakikipagtulungan kay Chris. Bumalik si Dana sa kanyang apartment upang maglinis. Ilang sandali ang lumipas, may dumating sa kanya na isang package. Binuksan niya ito at nakita ang isang classic painting, ngunit sa karagdagang inspection, napansin niyang ang panlabas na canvas ay itinatago lamang ang isa pang nasa loob. Pinunit niya ang panlabas na layer at lumabas ang isang napakamahal na painting na kanyang nakilala mula sa trailer ni Chris. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!